Inaakala ng iba na ang aswang ay pare-pareho lang. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang mga aswang ay may iba't ibang uri. Ganoon din ang mga pangontra sa kanila. Hindi rin lahat ng uri ng aswang ay may kinabibilangan ng pangalan. Tulad ng mga gabunan, bangkilan, wakwak, kubot at iba pa. Sa katunayan, marami pang uri ng aswang ang hindi pa natin alam at hindi masisearch sa Google. Ang tanging maaaring makapagbigay ng impormasyong tungkol sa mga uri nito ay yung mga taong personal na nagkaroon ng engkwentro sa kanila. Isang pagbati po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, Sir Mark. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Biyernes. At ito ang kwento ko tungkol sa aking karanasang may kaugnayan sa mga kakaibang nilalang na kung tawagin ay aswang. Isang mahirap lang na pamilya ang nakagisnan ko. Nakatira kami noon sa baryo at nagkakasya sa isang maliit na bahay na gawa sa tabla ng nyog. Isang kahig, isang tuka kung ituturing. Ngunit hindi ko yun ikinahihiya. Ni hindi ko sinisisi ang mga magulang ko kung bakit kami mahirap noon. Dahil nakikita ko naman ang pagmamahal at pagsisikap nila para sa amin. Sa murang isip ko noon ay nauunawaan ko sila. Wala namang tao ang ginustong maging mahirap sila. Walang magulang na ginustong mahirapan ang kanilang mga anak. Sadya lang talaga kasing ang buhay sa mundo ay hindi talaga minsan patas. Walang nakakaalam kung anong pagsubok ang darating. Kaya't nais man natin itong iwasan, ay hindi naman maaari. Tanging magagawa natin ay harapin ito ng buong tatag at may pagtutulungan. 12 anyos pa lang ako nang ma-stroke si tatay. Simula noon ay hindi na ito nakapagtrabaho pa. Naparalisa kasi ang kanang bahagi ng katawan nito. Bagamat nakakakilos pa naman ito at hindi naman alagain, ay limitado na ang kayang gawin. Dahil ako ang panganay, ay napasa sa akin ang ibang obligasyon na hindi na kayang gawin ng tatay ko noon. Hindi na pwedeng mapuyat si tatay kaya ako na ang tanging naging katuwang ng nanay ko sa pagluluto, paghahanda ng aming panindang mga kakanin. Nagtitinda kasi kami noon ng mga kakanin tulad ng ubing halaya, suman, biko at sapin-sapin. Dinadala namin ito sa bayan para itinda sa palengke. Madilim pa lang ay gumagayak na kami ni nanay para makapaglatag ng maaga ng mga paninda namin sa aming maliit na pwesto. Kapag kasi tinanghali kami ng dating, ay may ibang umuukupa ng pwesto namin sa palengke. Kaya kahit antok pa ako dahil sa puyat at pagod sa pagtulong sa pagluluto, ay napipilitan akong bumangon. Nagsasaing pa kasi ako ng baon namin ni nanay para hindi na kami bumili ng pagkain. Isa pa, kailangan din naming agahan para makasabay kami sa tricycle ng isa naming kapitbahay sa paglabas nito sa madaling araw para mamasada para makatipid sa pamasahe. Dinadagdagan na lang ni nanay ng kaunti ang pamasahe namin para hindi daw nakakahiya. Naalala ko noon kapag araw ng palengke ay mas marami kaming paninda. May mga kapitbahay kasi kami na nagpapatinda ng ani nilang gulay sa amin ng nanay ko. Isinasabay na namin ang mga ito sa aming panindang kakanin. Pandagdag din kasi sa kita namin ang ibinibigay sa aming porsyento mula sa benta ng kanilang mga gulay. Katapat ng pwesto namin noon si Aling Tinding, na tindera naman ng kalamansi, bawang at paminta. Tuwing palengke lang naman ito naroon na nagtitinda. Kaya nilalatag lang nito sa bangketa ang kanyang mga paninda para hindi na siya magbayad ng upa sa pwesto.
Mabigat na rin kasi noon ang halagang 8 pesos para sa tulad niyang iilan lang ang paninda. Marami lang talaga nitong tinda ay kalamansi. Minsan nga ay napapaisip ako kung may taniman ba ito ng kalamansi. Tila kasi hindi ito nauubusan ng itinitinda linggo-linggo. Magaganda rin ang klase ng kalamansi nito at malalaki. Isang araw noon ay biglang nagkaroon ng inspeksyon sa mga pwesto sa palengke ang mga taga-munisipyo. Pinaalis ng mga ito ang mga vendor sa bangketa at ang mga paninda ng mga ito. Nakakasikip daw umano ang mga ito sa daanan ng mga tao. Nagkataon naman na umalis si Aling Tinding noon para mag-CR sa public toilet na malapit lang sa palengke. Dahil binilin nito sa amin na tignan-tignan ng kanyang mga paninda, ay napilitan si nanay na akuin ng pag-aalis ng mga tao sa bangketa. Sayang kasi kung kukumpiskahin ito ng mga taga-munisipyo. Iniligpit na lang namin ito at itinabi sa mga panindang gulay ng kapitbahay namin. Nakaalis na noon ang mga inspektor nang dumating si Aling Tinding. Agad nitong hinanap ang mga paninda nito at ang maliit na palayok na lagi nitong dala tuwing nagtitinda. Parang laruan lang ito ng bata na ginagamit pag naglalaro ng bahay-bahayan. Salamat Clara ha, sa pagligpit ng mga tinda ko. Ani Aling Tinding noon kay nanay matapos nitong malaman na muntik nang dalhin ng mga taga-munisipyo ang mga paninda niya. Nako, hindi ko po napansin Aling Tinding eh. Marami kasing bumibili kanina nung dumating yung mga inspeksyon. Kaya hindi ko na ho napansin. Wala sa loob na sagot ni nanay. Ikaw Biyernes, nailigpit mo ba yun anak? Baling ni nanay sa akin. Hindi rin po eh. Pero ano po bang laman nun Aling Tinding? Inosenteng baling ko naman sa matanda. Alam ko kasing hindi yun ang lagayan nito ng pera. Dahil may belt bag naman ito na laging nakakabit sa bewang niya. Wala naman. Pampaswerte ko kasi yun sa pagtitinda. Kaya lagi kong daladala. Saad naman ng matanda. Ngunit hindi nakaligtas sa pansin ko noon ang nagdududa nitong pagkakatitig sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Kaya nag-iwas agad ako ng tingin. Tumango na lang ako nang sabihin nitong ibalik ko sa kanya ang munting palayok kapag nakita ko. Nang araw na yun ay maaga kaming nakapagligpit ni nanay. 3:00 pa lang kasi ay ubos na ang mga paninda namin. Medyo malaki ang aming kinita kaya namili muna kami ng mga kailangan namin sa bahay. Namili na rin kami ng mga sangkap na lulutuin uli naming kakanin. Bago kami nagtungo ni nanay sa paradahan ng tricycle pa uwi sa aming baryo. Paalis na ang sinakyan naming tricycle. Nang mahagip ng tingin ko si Aling Tinding na nakatayo sa tabi ng tindahang malapit sa paradahan. Madilim ang mukha nito at matiim na nakatitig sa tricycle na sinasakyan namin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kinilabutan ako sa tingin yun ng matanda. Ngunit nawala din kaagad yun nang makalayo na kami. At wala na rin ito sa paningin ko. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong agad kami ng mga kapatid ko. Kinuha ng kapatid kong sumunod sa akin ang basket na bitbit ko na may lamang tirang mga dahon ng saging at lulutuing ulam. Sa edad nitong 10 ay maaasahan na rin ito noon sa pagsasaing at pagluluto. Ito at si tatay ang nagluluto ng aming hapunan. Kapag ganoong pareho kaming pagod ni nanay. Nagpapahinga kasi ako at bumabawi ng kaunting tulog. Habang si nanay ay nagpupunta pa sa kakahuyan para manguha saglit ng panggatong at ilang piraso ng dahon ng saging para pambalot ng suman. Kinagabihan matapos kong patulugin ang bunso namin, ay iniwan ko na ito sa kwarto namin.
kasama ng kapatid kong sumunod sa akin. Kailangan kasing tulog na ito bago kami magsimula ni nanay sa pagluluto. Inabutan ko sa kusina si nanay na nagbabalat na ng ube para sa lulutuing halaya. Tinulungan ko muna itong magbalat bago ko hinarap ang pagkukudkod ng nyog. Pareho kaming tahimik ni nanay at mabilis ang kilos. May pasok na kasi ako. Nang matapos na kaming magluto ay isinalang na ni nanay ang suman. Hinuhuli namin yun kasi si tatay na ang nagbabantay nun hanggang maluto para makatulog pa kami kahit kaunti. Malalim na noon ang gabi at ilang oras na lang ang itutulog ko, kaya sinabihan ako ni nanay na mauna nang magpahinga. May pasok na kasi ako noon sa eskwela at mag-isa lang itong magtitinda kinabukasan. Kaya iniwan ko noon si nanay na nag-aayos pa ng mga bilao ng paglalagyan ng mga niluto namin. Medyo madilim na sa silid namin dahil pinatay na ng kapatid ko ang sindi ng aming gasera. Nagsisilbing liwanag na lang noon sa loob ay ang sinag ng bilog na buwan na lumulusot sa siwang ng bintana naming hinarangan lang ng mga piraso ng biniyak na kawayan. Sinadya yun noon ni tatay para daw presko pa rin sa gabi dahil hindi na kailangan ng isara. Kasya lang kasi sa siwang ay maliit na pusa. Dahil nga madilim ng kaunti, ay hindi ko napansin agad ang mga naiwang nakakalat na laruan ng kapatid ko. Nagulat pa ako nang may maapakan akong medyo madulas at matigas na bagay. Sinindihan ko ang gasera para alamin kung ano yun. Napakunot ako ng noo nang makita kung ano yung naapakan ko. Isa yung itim at makintab na kabibe. Hugis pabilog ito at sinlaki lang ng kamao ng isang taong gulang na bata. Nagtaka ako kung saan nanggaling yun. Wala naman kasi kaming ganoong laruan. Dinampot ko yun at sinipat-sipat. Naalala ko ang sinabi ng lolo ko noon na maririnig mo raw ang tunog ng dagat sa loob ng kabibe. Nangingiti pa ako noon na itinapat yun sa aking tenga upang mapatunayan kung maririnig ko nga mula sa loob nito ang tunog ng dagat. Ngunit ganoon na lang ang hilakbot ko nang sa halip na tunog ng dagat ang marinig ko ay paos at nakakakilabot na boses ang narinig ko mula doon. Hindi ko matiyak kung boses ng tao o halimaw yon dahil wala naman itong sinasabi. Sa labis na gulat ko ay naihagis ko yun sa sahig. Kinikilabutang napatingin pa ako dito nang marinig ko pa na parang may dumaing sa loob nun. Sa takot ko ay pinukpok ko yun ng hawakang kahoy ng nahagilap kong walis tambo. Subalit, lalo lang akong nasindak ng muli itong dumaing na may kasama ng angil. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang takot ko ay pinagpupukpok ko pa yun ng walis tambo. Dahil sa ingay ay nagising tuloy noon si tatay. Nagdahilan na lang ako nang sitahin ako nito. Maya-maya ay narinig kong lumabas na ito ng silid. Sumilip ito sa silid namin at sinabihan akong matulog na. Hindi ko na nga lang pinansin pa ang kabibe. Winalis ko na lang ito papasok sa ilalim ng aking katre para hindi ko na lang ito makita. Total ay wala na rin naman akong narinig pang anuman na nagmumula dito. Inisip ko na lang na baka imahinasyon ko lang ang narinig ko. Marahil ay epekto ng hilig ko sa pagbabasa ng mga katatakutan sa comics. Kaya kung ano-ano ang naiisip at naririnig ko sa loob-loob ko noon. Pagkatapos kong kumuta ng dalawa kong kapatid na nakahiga naman sa kabilang papag, ay pinatay ko na ang gasera at nahiga na rin para matulog. Ilang sandali rin akong pabaling-baling bago ako noon dinalaw ng antok. Subalit, papikit pa lang ako nang bigla akong makarinig ng lagabog sa aming bakuran. Tunog ng waring pares ng mga paa na magkasunod na lumapat malapit sa puno ng kamyas sa tapat ng bintana ng kwarto namin.
Dilat na dilat ang mga matang nakiramdam ako kung masusundan pa yon. Ngunit ganoon na lang ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang marinig kong tila naglakad yun palapit sa aming bintana. Kinakabahang napabangon ako at sinindihan uli ang gasera. Subalit ganoon na lang po ang panghihilakbot ko, Sir Mark, nang biglang may maaninagan akong maitim na muka na may mapupulang mga mata sa tapat ng bintana. Ngunit hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang makasigaw o makakilos noon. Pakiwari ko ay nalunok ko ang aking dila sa sindak at hindi ako makahinga. Nakatitig lang ako dito habang nakaupo sa aking higaan, hawak ang gasera. Ngunit hindi ko na napigilan ang paghulagpos ng malakas na tili sa aking bibig nang biglang lumusot ang isang maitim at kulubot na kamay sa pagitan ng siwang ng aming bintana. Halos himatayin ako sa sindak, lalo nang mahablot nun ang braso ko. Ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng mahahaba at matutulis nitong kuko sa aking balat. Sa sobrang takot ko ay umiiyak na napalo ko ito ng hawak kong gasera. Marahil ay natapunan ito ng gaas kaya bigla yung nagliyab. Kumalat pa at dumikit ang kaunting apoy sa gilid ng bintana nang alisin nito ang pagkakahawak sa akin. Pagkatapos ay nakarinig ako ng malakas na tila iyak ng malaking aso at mga yabag palayo. Siya namang dating ni nanay kasama si tatay. Napasugod ito sa aming silid dahil nag-iiyakan na kami ng mga kapatid ko. Nagising kasi ang mga ito sa tili ko. Ngunit hindi nito nakita ang kamay na humablot sa akin. Ano bang nangyari? Bakit kayo nagsisigawan at nagangal-ngalan dyan? Naiinis ngunit may halong pag-aalalang tanong ni tatay sa amin habang isinasandal sa dingding ang dala nitong malaking kahoy na pamalo. Kasi po si ate akala ko po sinasapian na. Natakot po ako. Sagot ng kapatid kong sumunod sa akin. Hindi kasi nito nakita yung kamay dahil agad itong nagdalokbong ng marinig na halos. Mabaliw ako sa takot habang sumisigaw. Ano ka ba naman, Biyernes? Magkakapobya pa sa'yo ang mga kapatid mo. Pakli naman ni nanay habang karga na ang umiiyak naming bunso. Dahil sa takot ay hindi ako makapangatwiran. Nanginginig at umiiyak na ipinakita ko na lang ang malalim na sugat sa braso ko, nalikha ng pagbaon ng kuko na hindi ko matiyak kung anong nilalang. Baka may kung anong nakakalmot sa anak mo na kung anong hayop sa labas. Sabi ko naman kasi sa'yo naman tay lagyan mo ng pansara itong bintana. Baling pa ni nanay sa tatay ko. Hayaan mo anak. Lalagyan na ng tatay ng pansara ang bintana ninyo para walang makakapasok na kahit ano dito kung gabi. Pang-aalo ng tatay ko habang nilalagyan ng tali ang sugat ko. Bagamat hindi naman yung dumudugo ay ramdam ko ang sobrang hapdi. Kinabukasan noon ay nilagnat ako ng mataas at hindi nakapasok sa eskwela. Mabuti na lang at dumating noon ang lola kong ina ng tatay ko. Nakatira ang mga ito sa kabilang baryo. Dumalaw lang ito sa amin para hatiran kami ng ilang kilong bigas at mga gamot ni tatay. Agad nito noong napansin ang namamaga kong braso. Ang sabi nito, baka raw may rara o kamandagang kuko ng hayop na kumalmot sa akin. Kaya sinabihan nito si tatay na dalhin ako sa mananambal sa baryo nila. Hayaan mo't ako na ang magdadala sa apo ko kay Tatang Loreto mo. Kailangan matambal ka agad yan bago pa kumalat ang rara. Saad pa ni Lola na ang tinutukoy ay ang mananambal sa baryo nila. Isa itong albularyo na kayang gumamot ng mga nakagat ng aso, pusa at tuklaw ng ahas. Gumagamot din daw ito ng mga nayayanggaw ng aswang.
Hindi na nga tumanggi si tatay noon. Palibasa, malayo ang health center sa amin at hindi pa uso ang mga klinik at doktor sa mga maliit na bayan. Naipagpasalamat ko na agad kaming sinalubong ng matandang si Tang Loreto. Nang magtao po kami. Nanlalambot na kasi ako noon at parang umiikot na ang aking paningin. Inalalayan ako ni Lola na makaupo sa mahabang upuan kawayan sa sala ng matanda. Ipinikit ko ang mga mata ko nang makaupo na ako. Narinig kong malalim na humugot ng buntong hininga ang manggagamot. Bago ako nito pinulsuhan. Matapos nitong umusal ng mga wikang hindi naman namin maintindihan, ay muli itong napahugot ng buntong hininga. Napadilat pa ako nang sabihin nitong aswang na may galit sa akin ang may gawa ng sugat sa braso ko. Aswang? Hindi makapaniwalang sambit ng lola ko. Napilitan akong sabihin dito ang nangyari nung gabing yon. Sinabi kong nakakita ako ng kabibe at nakarinig ng nakakatakot na boses mula sa loob nun. Kaya sa takot ko ay napukpok ko ito ng puluhan ng walis tambo. Sinabi ko rin na narinig ko itong dumaing matapos kong paluin. Pagkatapos nun ay nakakita na nga ako ng kamay na may mahahabang kuko na lumusot sa bintana at kinalmot ako. Aswang na malakat ang may-ari ng kabibing yun, iha. Konektado yun sa kanila. Kung ano ang gawin mo sa kabibe, ay mararamdaman din ng may-ari nun. Kaya ito nagalit sa'yo dahil sa ginawa mo sa kabibe. Ang buhay at kahinaan nila ay nakasalalay sa kabibe nila. Kaya nila ito laging dala. Pero paanong napunta yun sa bahay ninyo? Naguguluhang tanong ni Tandang Loreto. Napapaiyak na napailing na lang ako. Bueno, dalhin mo sa akin ang kabibe para makilala natin ang may-ari nito. Baka ikapahamak mo kapag hindi mo ito naibalik kaagad. Dahil hindi ka titigilan ng may-ari nun hanggat hindi yun nababawi sa'yo. Paliwanag nito. Nagpresenta si Lola na siya na ang kukuha ng kabibe sa bahay namin. Nang sabihin kong hindi ko na kaya ang maglakad papuntang kalsada at maghintay ng tricycle. Sinabi ko na lang sa lola ko na nasa ilalim yun ng aking katre. Nang bumalik si Lola, dala ang kabibe, ay agad itong pinahiran ni Tandang Loreto ng lana. Pagkatapos ay kumuha ito ng kutsara at marahang pinukpok ang boteng lalagyan nito ng lana. Habang umuusal ang mga banyagang kataga ang matanda, parang tumatawag lang ito ng alaga nitong ibon. Maya-maya pa ay nakita naming gumalaw ang kabibe. Pagkatapos nun ay umugong ito ng malakas. Dinampot ito ni Tandang Loreto at itinapat sa aking tenga. Halos manayo ang mga balahibo ko noon sa batok nang makarinig na naman ako ng boses mula sa loob ng kabibing yon. Kahit nakakakilabot ang boses, ay malinaw kong narinig ang sinabi nito. Balutin daw ang kabibe sa itim na tela at ilagay sa basurahan sa gilid ng pwesto namin sa palengke. Kinabukasan, bago magtanghali. Kahit hindi ko nakikita at nakikilala kung sino ang nagsasalita, ay napatango ako. Nang wala na akong naririnig ay napatingin ako kay Tandang Loreto. Muli namang inilapag ng matanda ang kabibe sa ibabaw ng bote at dinasalan. Saka nito yun inihaplos sa ulo ko at sa sugat ko sa braso. Ilang saglit din muna akong nakapikit bago ako nakaramdam ng unti-unting gumiginhawa ang pakiramdam ko. Wala na akong lagnat nang umuwi kami ni Lola sa amin. Kinabukasan ay sumama ako kay nanay sa palengke para gawin ang sinabi ng boses sa kabibe. Pero nagtaka ako nang makita ko doon ang tindera ng kalamansi na si Aling Tinding. Dahil hindi pa naman araw ng palengke.
Lalo akong napakunot noo nang makita kong may lapnos ito sa kamay na parang nasunog. Hindi ko tuloy maiwasang pagdudahan ito. Naisip kong baka ito ang aswang na malakat na kumalmot sa akin ng nakaraang gabi. Bago magtanghalian ay inilagay ko ang kabibing na babalot ng itim na tela sa basurahan sa gilid ng aming pwesto. Habang nagpapaubos kami ng paninda, ay palihim kong sinusulyapan si Aling Tinding. Nahuhuli kong panakaw din ako nitong tinitignan. Ngunit buong maghapon itong hindi lumapit sa basurahan, kaya parang nawala ang duda ko rito. Naisip ko na baka nagkataon lang na may bunga ang mga kalamansi nito at may bagong hango itong mga panindang bawang at paminta. Baka nagkataon din lang na napaso at nalapnos ang kamay nito. Ngunit nakumpirma ko ang aking mga hinala nang maabutan kong pinaglalaruan ng kapatid kong sumunod sa akin, ang munting palayok na laging dala ni Aling Tinding. Nang tanungin ko ito kung saan nito yun nakuha ay sinabi nitong sa loob ng basket daw na nilalagyan namin ni nanay ng mga dahon ng saging na hindi namin nagamit. Bigla akong naalala na may suki kaming tumulong sa amin noon sa pagliligpit ng mga nakalatag sa bangketa na mga paninda ni Aling Tinding. Marahil ay ito ang naglagay nun sa aming basket sa pag-aakalang sa amin yun. May laman nga itong kabibi ate pero nawala. Wika pa ng kapatid ko na lalong nagpatindig sa aking mga balahibo. Kung ganoon, tama nga ang hinala ko. Ang tindera nga ng kalamansi na si Aling Tinding ang aswang na malakat na may-ari ng kabibing itim. Mula po noon, Sir Mark, ay hindi na ulit namin nakita ang matandang tindera ng kalamansi. Marahil ay batid na nitong alam na namin ang lihim ng kanyang pagkatao, kaya umiba na ito ng pwesto. Napagtanto ko noon na hindi pala lahat ng aswang ay takot sa kalamansi at bawang. Dahil sino ang mag-aakalang aswang si Aling Tinding? Gayong ang itinitinda nito ay kalamansi at bawang. Na alam naman natin na isa ito sa mga pangunahing pangontra sa mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi ng aking karanasan, Sir Mark. Salamat po kung mapipili ninyo ang aking kwento. More power po sa channel ninyo. At sana ay lumawig pa ang maaabot nito. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.